kailangan natin para sa ating buhay at pagiging makadiyos. At paano yon ipinigay? Nagpatuloy si Pedro, sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. Sino siya? Na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Paano pinrovide ng Panginoon yung ating kailangan sa pamumuhay at pagiging makadiyos? Sa pamamagitan ng ano? Pagkilala sa Kanya. Paano siya makikilala? Again, sa pamamagitan ng Kanyang salita. And if you remember, inaral natin yung chapter 1 ng London Baptist Confession of Faith. It's about the scriptures, di po ba? Sino nagbibigay ng kaalaman at liwanag sa atin? That's the Holy Spirit. Pero alam niyo po ba kung ano ang ginagamit ng banal na Espiritu upang tayo makakilala ng katotohanan? Ang ginagamit niya, chapter 1 ng London Baptist Confession of Faith, ginagamit ng Espiritu Santo ang salita. Apart from the Word of God, hindi yun magagawa ng Espiritu Santo. No? And in verse 4, nagpatuloy si Pedro, gayon niya ipinagkalob sa atin. Ganon niya po ipinagkalob sa atin sa pamagitan ng pagkilala sa Kanya. Verse 3. Ganon niya, verse 4, ganon niya ipinagkalob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. Sa pagkilala sa ating Panginoon, doon natin makikita at malalaman ang mahalaga at dakilang pangako. At anong purpose nun? Upang sa pamagitan ng mga ito. Now, tingnan niyo po yung purpose nun. Upang sa mga pamamagitan nito, ng mga ito. Again, ano yung mga ito? Yung mga mahalaga at dakilang pangako ng Panginoon. At saan nyo nakikita? Saan nyo malalaman? Sa pagkilala sa Diyos. Nakikita nyo po yung order? Now, anong purpose nun? Upang sa pamagitan ng mga ito ay ano? Makatakas kayo. Saan? Sa kabulukang nasa sanlibutan. Nakita niyo po yun? Anong resulta ng pagkilala sa Diyos? Makakatakas tayo sa kabulukan na nasa sanlibutan. Dahil sa masamang pagnanasa at maging dahil sa masamang pagnanasa. At ano pang resulta? At maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Now, He's not talking about membership sa sambahayan ng Diyos. Ang sinasabi dito ni Pedro ay maging katulad natin, ma-reflect natin yung likas ng Diyos, yung nature ng ating Panginoon. In which, yun yung isa sa mga pangunahing layunin ng isang mananampalataya, to reflect the light that is in us. At sino ba yung light na nasa atin? Si Kristo. Paano yan mangyayari? Again, sa pamagitan, verse 3, sa pamagitan ng pagkilala sa Kanya. And so ano ang plead ni Pedro sa mga mananampalataya? Verse 5, at dahil dito, diba? Kita nyo? Ngayon alam na natin, and dahil dito, gawin natin, sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ibig sabihin, it takes our effort. And naalala ko sa binabasa ko din, sabi doon, ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos, pero hindi niya inaalis na tayo'y maniwala. No? I think yung word doon is, ang pananampalataya ay mula sa Diyos, pero hindi inaalis ng Diyos na tayo manampalataya sa Kanya. Nakikita niyo yun? Yes, biyaya yan ng Panginoon, pero tunay na ang bunga ng biyaya ay magagawa o makikita sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya sabi dito, dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. And so this is our memory verse, tutusan ninyo ang pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Bakit? Bakit? Sapagkat, verse 8, kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, ang sabi dyan, hindi kayo magiging mga walang saysay.
o mga walang bunga. At ang kabaliktaran noon, kung ang mga bagay na iyon ay hindi dumarami sa atin at hindi nakikita sa atin, tayo ay mga walang saysay at mga walang bunga. Ganun lang po kadali. Intindihin ang salita. Walang saysay at walang bunga tayo sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo kung hindi ito increasing sa atin. At binigyan din ito ng ni Pedro. Sabi niya, verse 9, sapagkat sino mang wala ng mga bagay nito, kung hindi yun dumadami sa atin, sila? Sila ay bulag. Ibig sabihin niya, nasa malapit lamang ang nakikita. Ibig sabihin, namumuhay ang taong iyon. Bagamat siya ay mananampalataya, siya ay namumuhay para sa mundo at hindi para sa walang hanggan. Ang mga nasa malapit lamang nakikita niya. Ang concern niya is yung pag-aaral niya, trabaho niya, lakwatsa niya, gala niya, happiness niya, hobby niya, relasyon niya. Yun lang nakikita nila. Hindi nakikita na siya ay isang anak ng Diyos na tagapagmana. Nagiging bulag, nakilimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. And alam niyo po ba, very good words from William Gurnall, sabi niya, walang ibang mas ikinagagalak si Satanas, kundi ang makita ang isang Kristiyano na pinababayaan ang kanyang espada. At anong espada ng isang Kristiyano? Ang salita ng Diyos. Ang kagalakan ni Satanas ay makita ka na hawak-hawak mo cellphone. Hawak-hawak mo or ang ginagawa mo anything apart from the Word. Yun ang kagalakan ni Satanas. Ang patuloy na paglago sa kaalaman na may pagsunod ay magdudulot ng paglago at mas marami pang pagsunod. Ganun po ang epekto nun. Ang patuloy na paglago sa kaalaman, sa katotohanan, na may pagsunod. Alam niyo ang resulta? Magdudulot pa ng paglago at mas marami pang pagsunod. Totoo yun. Totoo yun. At dahil dyan, mapapalakas mong iglesia. You will be an encouragement to the church. At nagbibigay liwanag sa mga hindi mananampalataya. At sa lahat ng iyon ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. But the very opposite of that, but ang kabaliktaran nun, magbubunga ng total opposite na sinabi ni Pedro sa verses 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. No? Ang resulta naman kung tayo ay patuloy na magiging mangmang at walang nais na pag-aaral ng salita at pagsunod sa salita, ang bunga nun is the total opposite. At ano yon? Paggawa ng kasamaan. Tingnan niyo yung verse 5. Tingnan niyo po, babaliktarin ko po yan lahat. Paggawa ng kasamaan, patuloy na pagkawalang gana sa pag-aaral, mas madaling gumawa ng iba pang kasalanan, pagiging makalaman. Now, hindi ko po sinasabi na mababago po yung nature ninyo. Once kayo ay binago na ng Panginoong Hesus, you're a new creation. But yung pamumuhay natin ay parang makalaman. Yun po ang ibig ko pong sabihin. At ano pa? Walang pagmamahal sa kapatid. No? Walang pagmamahal sa kapatid. Hindi mo ipagpipray yung kapatid mo. Hindi mo sasawayin yung kapatid mo. Wala. Magiging sinungaling ka sa kapatid mo. Hindi ka magiging totoo sa kapatid mo. Yan po ang resulta nan. At higit sa lahat, walang pag-ibig. Yun ang resulta. Kapag ang isang Kristiyano ay binabaliwala ang kanyang espada.
That's the result. Tanong ko po, nangyayari ba yan sa atin ngayon? No? Kapag ganon, nagiging walang saysay at walang kabuluhan tayo sa mundo. Hindi tayo nakikilala ng mundo bilang iba sa kanila. But nakikilala tayo ng mundo bilang katulad nila, and that is the very, very sad thing na mangyayari sa isang mananampalataya. No? Yan ang resulta ng maling paniniwala sa maling doktrina at kakulangan sa kaalaman ng tamang doktrina. No? Hindi makikita ang bunga ng Espiritu sa atin. And pangalawa, ang maling pamumuhay na dulot ng maling doktrina at kakulangan sa kaalaman ng tamang doktrina ay pamumuhay na salungat sa mga kapatid. Verse 16, tingnan nyo kung ano sabi ni Pablo. Balik tayo sa Galatians 4, verse 16. Sabi niya, ako ba ngayon naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Okay, nangyari din pala ito kay Pablo, no? Siya na yung nagsasabi ng katotohanan, siya pa yung naging masama. Siya pa yung naging kontrabida. No? Now, tandaan niyo po, ang tanda para sa sanlibutan na tayo ay mga alagad ni Jesus ay ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Wala na pong ibang paraan na makita ng sanlibutan na tayo mga alagad ng Panginoong Jesus sa pamagitan lamang ng pagmamahalan natin sa isa't isa. Dahil ito ay nagpapakita na nagpapakita ng isa sa mga katangian ng Diyos. Alam niyo po ba, bakit ito ang pinapakita, itong sinabi ng ating Panginoon na tayo'y magmahalan dahil dito mapakita na tayo alagad ni Jesus? Alam niyo po bakit? Because that is the very nature of God. Ang pagkakaisa ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay dapat ma-reflect sa iglesia. The Father loves the Son and the Holy Spirit. The Son loves the Father and the Holy Spirit. And the Holy Spirit loves the Father and the Son. Paano nila napakita yon? Sa pamagitan ng pagluluwalhati sa isa't isa. At yun yung nature na dapat nakikita sa iglesia. That we love one another. At dahil dyan, itong utos sa atin. In John 13:34-35, sabi ng Panginoong Hesus, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya tingnan nyo yung virtue, yung bertud sa Tagalog pa, no? Na isinulat ni Pedro. Magmumula sa pananampalataya at magtatapos sa pag-ibig. Kaya lang, pag nag-fail tayo sa chain na yon, wala na. Di ba? Ang maaaring sumira ng ganitong pagkakaisa ay ano po? Kasalanan. At alam niyo po ba, ang kasalanang ito ay dulot ng maling kaisipan. Ulitin ko po ha, ang maaaring sumira ng ganitong pagkakaisa ay kasalanan. At ang kasalanang ito ay dulot ng maling kaisipan. Dulot ng pagtanggap ng maling doktrina at kakulangan sa kaalaman sa tamang doktrina. Kaya sabi ni John Calvin in his commentary sa 1 Timothy, sabi niya, walang mas nakasisira sa iglesia kundi ang paghahalo ng tamang doktrina at kasinungalingan. Ang katotohanan ay nagdudulot ng pagkakaisa, ang kamalian ay nagbubunga ng kaguluhan at pagkakabahabahagi. You see? Binibigyan din ni Calvin na ang kalinisan ng doktrina ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa sa iglesia. Bakit?
Dahil nga, again and again, ang maling doktrina o ang kakulangan sa tamang doktrina ay magdudulot ng maling pamumuhay. At yung maling pamumuhay na yon ay magdudulot ng hindi at walang pagmamahalan sa isa't isa, walang pag-ibig, and so, magdudulot ng pagkabahabahagi. Nakita niyo po yung chain of reaction na meron? Ang pagtanggap ng maling doktrina o kaisipan ay bunga ng kulang o walang pag-alam sa katotohanan na nasa Biblia. Kapag sinamahan ng pride, ay mag-uudyok sa isa upang sumalungat at even lumayo sa iglesia. Nakikita natin yun ngayon, sadly. We have one brother, dahil tinanggap ang maling kaisipan, you see, wala. At ito po ang layunin ng maling guro. Ganito po ang layunin ng mga bulaang magtuturo. Tingnan niyo po sa verse 17. Sabi ni Pablo, no, ganito nilarawan ni Pablo ang mga Judaizers. Sila'y masigasig sa inyo, subalit hindi para sa mabuting layunin. Anong nais nila? Nais nilang ihiwalay kayo upang kayo'y maging masigasig sa kanila. Masigasig sa maling katuruan. Kaya ganito na lamang ang paglalarawan ni Pablo sa mga bulaang magtuturo sa Korinto. In 2 Corinthians 11:13-15, tingnan niyo po, pakinggan niyo kung paano nilarawan ni Pablo ang mga bulaang magtuturo, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol. Ang mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi nakakapagtaka, sabi ni Pablo, no? Sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. So you see, ganun din po ang mga kasinungalingan na pinapalaganap sa ating mundo ngayon. Now sana po ito pong sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto ay maging paalala sa atin. At magkaroon sana tayo ng malalim na pag-alam at warning sa bawat isa. Bakit po? Mahirap po sila i-notice. Mahirap po i-identify yung mga maling nagtuturo at mga bulaan. Why? Bakit? Dahil nagpapanggap sila sa anyo ng liwanag. Lahat ng iyon ay magpapahina sa iglesia. Ito ay magiging balakid sa atin kung kaya ang pag-aaral po ng salita ng Diyos at pananalangin na may labis at masidhing pagnanais ay nararapat na ibalik at gawin ng bawat isa sa iglesyang ito. Huwag hayaang masunod natin ang kagustuhan ni Satanas. Ano kagustuhan ni Satanas? Na ang bawat isa sa atin ay binabaliwala ang salita ng Diyos. So, nararapat po na suriin natin ang ating mga puso ngayon. Actually, I was thinking ikat na yung live kasi I'm going to be personal na po sa atin. Pero sige lang. Let us evaluate. Mga kapatid, tanong ko po sa inyo at tanong ko rin sa akin sarili. Huwag ko kayong mag-alala. This is also for myself. Paano mo pinahalagahan ng salita ng Diyos at pananalangin for these past days and for these past weeks? Paano mo pinahalagahan ang kanyang salita at ang pananalangin sa kanya? Paano mo? Ninais mo ba ang salita? For this past week lang. No, ninais mo ba yun? Hindi lang para magawa out of compliance. Hindi lang dahil kailangan. Bagkus, ninais mo yun dahil ito ang kalooban ng iyong Ama na nasa langit at taos puso mo itong ginagawa.
Sa mabas kasi, no, nagbabasa out of compliance kasi kailangan ko eh. Pero nagbabasa ka ba dahil alam mong yun ang kalooban ng Ama mo na nasa langit. And you are joyful to do His will. And so, I was happy nung, ewan ko po kung binabasa po ninyo, sana binabasa ninyo yung shinare ni Kuya, no? Ilang beses siya nag-share, although it's in English, tinagalog ko po. And I want to read it also, no, para sa inyo. Napaka-amazing nung shinare niya. Saan yun galing, tol? Ganito yung shinare niya. Isa sa mga paraan ng paglapit natin sa Biblia ay ang pagbubulay-bulay o pag-ungol dito. I cannot, hindi ko siya mailarawan, pero ulitin ko po Isa sa mga paraan ng paglapit natin sa Biblia ay ang pagbubulay-bulay o pag-ungol dito. Now, meron siyang analogy. Isipin mo ang isang gutom na leon. Makapangyarihan, no? Powerful yun, no? Nakatuon, focus, seryoso, at buo ang atensyon sa bawat bahagi ng kanyang pagkain. Kita niyo po yung leon na naghihintay sa kanyang sasakmalin. Very focused. No? Umuungol sa tuwa. Ganun pala kumain yung leon, no? Umuungol sa tuwa at tindi habang siya'y kumakain. Alam niyo yun, yung parang yun na yung huling araw niya ng pagkain. No, ang tanong, ganoon din dapat tayo lumapit sa salita ng Diyos. May layunin at kasigasigan, sabik na marinig ang bawat salita ng Diyos na makapagpapalakas sa ating gutom na kaluluwa. Ganon dapat tayo lumalapit sa salita. Madalas ba tayong lumalapit sa Biblia ng padaplis lamang? Hindi gutom at walang tunay na inaasahang makakamtan? Sino dito yung nag-Bible reading, binasa niya lang para lang matapos? Sino dito yung nagba-Bible reading na hinihingi sa Panginoon na matuto mula doon sa binabasa niya? Na ang salita po ng Diyos ang pagkain na lubos na kailangan ng ating kaluluwa. Ngunit, madalas, nagiging anorexic tayo. Ano yung anorexic? Payat, no? Walang laman, walang sustansya. Dahil pinili nating huwag pakainin ang ating sarili ng salita ng Diyos. Kaya mahina sa pagsunod. Kaya yung sinabi na virtue ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9 ay hindi nangyayari sa atin. At nagpatuloy na mag-share si Kuya. Tagalogin ko po ulit. Isipin mo naman ngayon ang isang baka. Baka lang naman. Isipin mo ang isang baka na ngumunguya ng kanyang kinain buong araw. Kailangan niyang durugin ng husto ang damo para makuha ang sustansya nito. Yung pala yun, no? Kaya paulit-ulit siyang ngumunguya. Ibinabalik niya ang kinain niyang damo mula sa 4 na bahagi ng kanyang tiyan at muling ningunguya ito ng maingat at matyaga. Ganun pala kumain ng isang baka. Kailangan niya ang sustansya para mabuhay, kaya't mabagal, paulit-ulit niyang pinagninilayan ang kanyang pagkain. Ang tanong, ganoon din ba tayo sa salita ng Diyos? Dapat nating nguyain ito sa buong maghapon. Dahan-dahan, paulit-ulit, at may layunin. Dahil ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin. Tandaan niyo po yan. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya tayo inaantok dahil wala tayong pagnanais sa salita. Konting bukas lang ng Biblia, antok na kaagad. Konting pakikinig, antok na kaagad. Dahil walang layunin at walang pagnanais.
Hindi sapat ang isang mabilisang basa ng isang talata o kabanata minsanan sa isang linggo. Hindi po dapat yun. Dapat paulit-ulit nating binabalik-balikan ang kanyang salita upang ito'y tunay nating malasahan at makapagbigay ng sustansya sa ating espiritu. Ganun dapat natin pinapahalagahan ang salita ng ating Ama na nasa langit. Kapatid, kailan ka huling nag-aral ng salita niya ng tunay? At nananalangin ng mataimtim na nagmumula sa puso. When was the last time? Tayo ba talaga ngayon ay may pagkakaisa sa katotohanan? Are we really united in truth? O mga pakitang tao, dahil pagkatapos ng pagtitipong ito, bumabalik tayo sa gawi, hindi gaya ng iglesia, kundi gaya ng mundo. So tingnan natin ang sinabi ni Pablo. Balik tayo sa Galatians verse 18. Subalit mabuti ang maging laging masigasig sa mabuting bagay. Yun po ang dapat. Ano ang mabuti sa atin? Ang maging laging masigasig sa mabuting bagay. Masigasig sa pag-aaral, sa pananalangin, hindi sa pag-ML. Hindi sa paglalakwatsa. Panonood ng movie. Ulitin ko po, hindi mali ang mga bagay na iyon. Hindi mali yun. Pero kung ito at dito tayo masigasig, hindi ito makakatulong sa atin. At hindi lamang kapag ako'y kaharap ninyo. Sabi ni Pablo, hindi lang pag nandyan ako. Even in my absence, be faithful, sabi niya. Kasi yun ang weakness ng tao, di ba? Pag wala yung tigabantay, malaya sa paggawa. Ito ay paalala na gawin ang mga bagay na ito, hindi dahil may bantay tayo. Pero kung ikaw ay mananampalataya, alam mo na nasa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Alam mo na ikaw ay namumuhay sa presensya ng Diyos. At hindi mo kailangan ng isang tao para magbantay sa iyo para maging tapat ka. Kailangan mo lang mamuhay sa pananampalataya na ikaw ay namumuhay sa presensya ng Diyos. And in verse 19 and 20, again, makikita natin ang pag-ibig ni Pablo. Pagmamahal niya para sa kanyang mga kapatid na mga taga-Galacia na nagkakamali. Sabi niya, minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak. No, Jessa knows this. Gaano kahirap ang mga anak, Arshan? Mga nanay natin. Ito yung nararamdaman ni Pablo ngayon. Bumabalik siya, parang nanganganak daw siya ulit. Bakit? Bumabalik yung mga taga-Galacia sa mga katuruan na dapat hindi nila tinatanggap. Ano nung goal niya? Sa hirap ng panganak, hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. No? Nais kong makaharap kayo ngayon at baguhin ang aking tono sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Gusto niya nang maging okay na, no? Kasi nga, di ba, pinapagalitan niya yung mga taga-Galacia at nais niya na magbago na ang tono niya. And this is the concern of Paul dahil sa inaasal ng mga taga-Galacia na nagpapakita ng paglayo kay Kristo. Bagaman sa atin, wala man pong tumatanggap ng maling doktrina. Siguro ang weakness natin ngayon ay ang kakulangan sa pag-alam ng tamang doktrina. And the same result, lalayo tayo kay Kristo.
We will become disobedient. At yung paggawa natin ng kasalanan ay magdudulot pa ng paggawa ng iba pang kasalanan. Kaya totoo ang karunungan na itinuro ni Santiago. Naalala niyo yun? Once ang isang bagay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, isa lang ang magiging batayan ninyo kung yun ay karunungan ng mundo at ng laman. Kapag ito ay nagdudulot ng kasamaan at kasalanan. And ganun din po ang concern. Kung ano ang concern ni Pablo sa mga taga-Galatia during this time, this is the concern also na meron ngayon sa ating lokal na iglesia. Talikuran, kailangan nating tumalikod at isaayos muli ang ating disiplina. Ito ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kailangan tayong tumalikod at isaayos ang ating disiplina. Mga kapatid, ang patuloy na pagsasantabi sa salita ng Diyos at pananalangin ay paghahanda natin sa ating sarili para sa ating kapahamakan. Ulitin ko po, ang patuloy na pagsasantabi sa salita ng Diyos at pananalangin ay paghahanda natin para sa ating kapahamakan. Tandaan niyo po, tayo ay mga ligtas. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo makakatanggap ng nararapat na disiplina sa mga maling ginagawa natin. Mananatili lang tayong ganito kung patuloy nating patitigasin ang ating mga ulo. Pero mga kapatid, paalala po sa atin, hindi tayo tinubos para manatiling ganito. Hindi ito ang bunga ng Espiritong ipinagkaloob sa atin. Di ba last week? Binigyan tayo ng Espiritu Santo at dahil doon tayo sumisigaw ng ano? Ano yung unique na iyak natin? Aba, Ama. At hindi ito ang bunga ng Espiritong ipinagkaloob sa atin. Ngayon, ang tanong at ang hamon sa atin, patuloy ba tayong hindi susunod? Mga kapatid, tayo ay mga anak. Tayo ay mga anak na ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya susunod tayo sa ating Ama na nasa langit. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat sa disiplina at pagsaway mo sa amin ngayon. Panalangin ko po, Panginoon, na ito'y tumimo sa aming puso at magpakumbaba kami at tumugon ng naayos at nararapat ayon sa iyong salita. Magagawa lamang namin ito sa pamagitan mo, sa pamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob mo sa amin. Panalangin ko po, Panginoon, na ito'y aming pagsikapan, lalo na sa bagong linggong ito. At makita namin ang bawat isa sa susunod na linggo na puno ng kagalakan dahil sa biyaya mo na kami ay makakasunod na dito. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us stand for singing of one hymn.
Let's pray. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa inyong bibig, kundi ito ay inyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang inyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong paggiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Naway manahan ng sagana sa atin ang salita ni Kristo, humubog sa ating pag-iisip, magbantay sa ating mga hakbang, at punuin ang ating puso ng katotohanan. Sa ating paglakad, naway lumakad tayo sa liwanag ng kanyang salita, magalak sa kanyang karunungan, at isabuhay ito sa pag-ibig, upang si Kristo ay maluwalhati sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Before we end, let us sing the doxology. Yan na. Praise God, from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Praise be to God. Happy Lord's Day po. Magpapatuloy tayo sa ating lunch together.